Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nananaginip. Nandito talaga ako, nakangiting sumagot si Gerald habang pinupunasan ang mga luha sa mukha ni Bea. Nasaan ka noong nakalipas na 6 na buwan, pinsan? Mukhang mas malakas at mas umitim ka ngayon. Kung hindi talaga ito panaginip, ano pala? Ewan ko na lang, basta masaya lang ako na sa wakas ay makikita na rin kita, humihikbi si Bea nang sabihin niya ito. Masyadong mahabang kwento ito, sasabihin ko sa'yo ang lahat sa susunod. Sa ngayon, kailangan mo lang malaman na okay lang ako. Sabi ni Gerald habang maramdaman niyang namumula na ang kanyang mga mata. Oo nga pala, kumusta ang mga magulang ko, dagdag ni Gerald. Madalas na umiiyak sila tito at tita simula noong nawala ka. Si tito ay mukhang mas matanda kaysa dati. Parati silang nag-aalala para sa kaligtasan mo. At kamusta naman ang kapatid ko? Ang kapatid mo, madali na siyang magalit ngayon. Dati ay napakabait niya sa kanyang mga tauhan, pero mula noong araw na nawala ka, madalas niyang binubugbog ang mga ito sa napakaliit na bagay. Mukhang wala nang makapagpasaya sa kanya at araw-araw niyang inuutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ka araw-araw. Sagot ni Bea. Hindi napigilan ni Gerald ang pagtulo ng kanyang luha nang marinig niya iyon. Nagpatuloy si Bea nang makita niya iyon, pero masaya ako na ligtas ka ngayon, pinsan. Sigurado akong matutuwa ang iyong pamilya kapag nalaman nila ito, lalo na si Lera. Alam mo, palagi siyang natutulala at iniisip ka niya. Siya rin ang in charge sa lahat ng mga gawain ng pamilya natin ngayon. Ang kawawang babae ay pagod na pagod sa lahat ng hawak niya. Lagi pa rin niyang sinasabi na siya ang mag-aalaga ng mabuti sa pamilya. Positibo siya na babalik ka balang araw, tapos ngayon ay nandito ka na. Sigurado na matutuwa siya kapag nalaman niya ang lahat ng ito. Kailangan ko siyang gisingin ngayon. Oh, at tatawagan ko rin si Tito. Sobrang excited si Bea na hindi niya alam kung ano ang kanyang unang gagawin. Sandali lang, Bea. Pinakita ko ang sarili ko sa'yo dahil hindi ko napigilan ang sarili ko. Bea, pangako ka sa akin na hindi mo sasabihin kahit kanino ang nangyari ngayong gabi. Walang dapat makaalam na nagkita tayo, sabi Gerald habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Huh? Bakit hindi, pinsan? Tanong ni Bea habang naguguluhan. Dahil delikadong posisyon ako ngayon sa pakikipaglaban ko kay Court. Nang mamatay ang pangatlong anak ni Court at nang mawala ang kanyang kapangyarihan sa Salford Province, masisira lang ang lahat kapag nalaman niya kung nasaan ako at kung ano ang katayuan ko ngayon. Hindi lang pamilya natin ang nakaranas ng maraming mahihirap na sitwasyon ngayon, pero malaki ang tsansa na hindi ako makakatakas ng buhay kapag nalaman niya kung nasaan ako. Naiintindihan mo ba, Bea? Paliwanag ni Gerald. Ano? Pinatay mo si Jet, sagot ni Bea nang biglang tumikom ang bibig niya sa sobrang gulat. Pero nabalitaan ko na si Jet ay kinidnap ng isang misteryosong malakas na tao. Nawawala pa rin siya sa pagkakaalam ko. Ang pamilyang Moldel ay galit na galit habang sinusubukan nilang hanapin siya hanggang sa punto mabaliw na sila mula noong araw na nawala siya. Mukhang wala silang mahanap na mga clues tungkol sa kanyang kinaroroonan kahit saan man sila pumunta, gulat na sinabi ni Bea. Sinigurado ko na walang kahit isang hibla ng buhok niya ang matitira noong tinapos ko ang buhay niya. Malinis ang pagkakamatay niya kaya nagdududa na mahanap siya ng pamilyang Moldel, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa kanyang labi. Paano mo siya pinatay, pinsan? Kahit ang mga mahuhusay na master sa ating pamilya ay hindi makapantay sa mga tauhan ni Jet, lalo na si Jet mismo. Dapat alam mo na malaking threat para sa akin si Jet. Sa kabila nito, seryoso ako sa sinabi ko. Walang dapat makaalam na nakita mo ako, naiintindihan mo. Tandaan mo na ang auksyon ay dinahulan ng mga mapanganib na mga tao kaya kailangan mong maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Kung may nararamdaman kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin ito. Palihim ko kayong sasamahan at poprotektahan habang nandito kayo, sagot ni Gerald sabay yakap ng mahigpit kay Bea. Tumango nang may mabigat na puso si Bea nang marinig niya iyon. Sige, nangangako ako na hindi ko ito sasabihin sa kahit sino. Pero natutuwa akong malaman na maayos ang kalagayan mo. Masaya rin ako na okay kayo. Speaking of which, ako ang kasalukuyang chairman ng Royal Dragon Group at hinahabol ko rin ang Ginseng King. Kailangan ko ang tulong mo sa pagkuha ng herb para sa akin kapag nagsimula na ang auction. Mas magiging kapaki-pakinabang ito sa akin kaysa sa pamilya ko. Walang problema, pinsan.
Naisip ko lang tutuparin ko ang ating promise, pero pwede ko bang sabihin kay Lyra ang tungkol sa pagkikita natin? Hindi ko ito matatago dahil kasama ko siya araw-araw at hindi ko kayang makita siya na masama ang kanyang loob habang iniisip kanya araw-araw. I'm sorry, Bia, pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanya. Ako mismo ang makikipagkita sa kanya kapag nakakuha ako ng pagkakataon, pero sa ngayon, sa pagitan muna nating dalawa ito, bili ni Gerald. Naiintindihan ko. Shish! Bago pa matapos ni Bia ang kanyang pangungusap, inilagay ni Gerald ang isang daliri sa kanyang labi at sininyasan ito na tumahimik. May paparating. Huwag kang magsalita. Bulong ni Gerald habang nakakunot ang kanyang noo. Sobra siyang natakot kaya ginawa ni Bia ang sinabi sa kanya. Tahimik naman na tumakbo si Gerald sa kadiliman kung saan maririnig ang tunog. Nagulat si Bia nang makita siya. Nang nasa labas na siya, nakita niya ang isang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit at dahan-dahan itong lumapit sa bila. Tumingin si Gerald sa lupa, napansin niya ang ilang sanga sa kanyang paanan at sinadya niyang tapakan ito. Sa oras na tumakbo ang lalaking nakamaskara papunta sa pinanggaligan ng tunog, parang kidlat naman siyang tumakbo palayo sa bila. Napakagaling. Mukhang wala talagang mga ordinaryong tao ang kasali sa event na ito. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang nagsusuot ng maskara bago niya hinabol ang lalaki. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakikita ni Gerald ang tao na iyon na pabilis ng pabilis na tumatakbo sa lupa na nababalutan ng dahon at maririnig ang ingay nito mula sa likuran niya. Ang banayad na kaluskos ay nagpapahiwatig na magaan ang mga hakbang ng lalaki, parang dumausdos siya sa damuhan sa halip na tumakbo sa ibabaw nito. Napansin ni Gerald na ang taong nakaitim ay isang top-notch dahil malaki pa rin ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Sinusubukan mo pa rin tumakas, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang nakangisi. Pagkatapos ay sinipa ni Gerald ang isang sanga sa lupa gamit ang dulo ng kanyang sapatos at pinitik niya ito gamit ang kanyang daliri. Pinalipad ito patungo sa tumatakbong tao na parang tumira ng araw si Gerald. Hindi nagtagal ay humampas ang sanga sa likod ng tao, at gumawa ito ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Napakalakas ng impact ng sanga kung kaya't ang taong nakaitim ay sumubsob sa lupa ng ilang beses hanggang sa tuluyang gumulong siya pababa ng bundok. Nagtaka si Gerald kung ano ang nangyari sa taong nakaitim nang siya ay pumunta upang siyasatin ang nasugatan niyang tao. Laking gulat niya nang makita niyang hindi na makita ang kaninang tao na hinahabol niya. Kakaiba ito. Paano siya basta na lang nawala sa hangin? Nakasimangot na lamang siya sa kanyang kapabayaan habang patuloy siyang naghahanap sa paligid. Maya-maya pa ay napagtanto ni Gerald na wala na talagang bakas ng taong iyon kaya tahimik siyang umalis sa lugar. Kasalukuyan sa ibang lugar, bumukas ang pinto ng isang kwarto sa hotel at may isang tao na nahihirapan na bumagsak sa banyo. Umaagos ang dugo mula sa braso ng tao nang sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang maskara, makikita ang kanyang magandang muka, ang kanyang mahaba at maitim na buhok. Ang maitim niyang buhok ang lalong nagpaputi sa mukha niya. Sobrang galing niya. Naisip ng babae sa kanyang sarili habang hinihingal bago siya kumuha ng gasa at sinimulang balutin ang kanyang sugat. Mabilis na dumating ang ikatlong araw ng kaganapan at sa wakas ay oras na para magsimula ang open auction. Kahit na naging kalmado ang atmosphere sa mga nakaraang araw, maliwanag na ang kapayapaan ay isang panandaliang bagay lamang at nagpapanggap lamang ang lahat. Sa loob ng 3 araw, ilan sa mga forces ang naging abala na kanilang mga sikretong labanan sa pagitan ng bawat isa. Maraming mga pag-atake at kidnapping na naganap at ang lahat ng mga kakumpetensya ay mabilis na pinatahimik o nawala. Ang pinakamalaking panganib ay nagmula sa mga malalakas na puwersa na hindi nagdadalawang isip sa pagpatay ng sinumang haharang sa kanilang misyon. Naganap ang isang honorary reception, kaya si Lyra at marami pang iba ay nakaupo lamang sa event na ito. Maraming mga tao ang nagtangkang umatake kay Lyra at Bia, ngunit dahil sa proteksyon ni Gerald, nagawa niyang pigilan ang mga taong sumubok na umatake at kidnapping. Ang mga bagay ay hindi maayos at kaaya-aya gaya ng pinapakita ng lahat. Pagdating ng auction, parang walang nangyari sa likod ng mapayapang pakiramdam. Sa katunayan, ang lahat ng mga malalakas na puwersa ay nagniningning sa kagalakan habang dinadala nila ang kanilang mga tauhan para makasama sa auction. Bukod sa misteryosong Lyra, ang pamilyang Takena at Tonderos Dragon Inc. Mula sa hilagang bahagi ng country ang mukhang may pinakamalakas na reputasyon at sila rin ang makapangyarihan sa lahat. Ang layout ng auction site ay nakalagay sa open-air front yard ng Mountain Villa. Isang malaking stage ang makikita doon at ang mga hanay ng mga upuan ay inihanda para sa lahat ng mga bisita.
Hindi kwalipikadong umupo sa platform ang pamilyang Yuel kahit na sila ang naghanda ng kaganapan. Sa halip, ang mga miyembro ng pamilyang iyon ay nakaupo sa mga upuan na nasa ibaba mismo ng stage. Ang 18 na pinakamalakas na puwersa ay nakaupo sa harap habang ang ibang mga bisita ay nakaupo lamang sa likuran nila. Bukod sa mga bidder, dumalo rin ang ilang libong manunood. Ang karamihan ng mga tao ay nakatayo sa paligid ng mga bidder at naging masigla ang paligid. Kasalukuyan na naghahatid ng speech para sa auction si Hedy sa entablado. Bigla namang tinawag ni Tulip ang kanyang mga kaklase sa oras na iyon. Uy! Specky! Nicole! Dito kayo. Nagpareserba ako ng ilang upuan para sa inyo. Dali-daling pumunta ang dalawa at ilang iba pa sa kinatatayuan ni Tulip. Binati nila ang kanilang teacher nang makasalubong nila ito. Bilang miyembro ng pamilyang Yuel, natural na kailangang dumalo si Gerald sa event na ito. Gayunpaman, pinili na lang niyang umupo sa isang sulok. Ipagpapatuloy mo ba talaga ang buhay mo na kasama ang lalaking iyon, Juliet? Ang tanong ay nagmula sa isa sa mga kaibigan ni Juliet na inimbitahan niya. Ang mga babae ay nakaupo sa tabi ni Juliet habang patuloy silang nakatitig kay Gerald na hindi gumagalaw sa isang sulok. Oo nga. Nakipaghiwalay ka sa lalaki na iyon at wala namang problema iyon. Pero hindi mo talaga kailangang pahirapan ang sarili mo na sa pilitang sumama sa lalaking ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman ang lahat ng makapangyarihan at kagalang-galang na mga personalidad na nandito ngayon. Napansin ko rin na marami na sa mga gwapong lalaki dito ang interesado sa'yo. Oo? Kaya bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataon na ito, iwanan siya para simulan mong hanapin muli ang iyong totoong kaligayahan? Napaisip si Juliet habang nakikinig sa kanyang mga kaibigan na sinusubukang hikayatin siya. Kahit pa hikayatin siya ng kanyang mga kaibigan noon, alam ni Juliet na hindi mabibigo ang kanyang plano na ipagpatuloy ang pekeng kasal. Kung tutuusin, ang kasal ay isang palabas lamang at alam iyon ni Juliet. Gayunpaman, iba na ang nararamdaman niya sa pagkakataon na ito. Kung tutuusin, maraming mga mayamang binata mula sa iba't ibang panig ng mundo, na may maayos na ugali kumpara sa kanyang dating boyfriend, ay kasalukuyang naroroon. Ang mga kaibigan ang nagpapalawak ng pananaw ng isang tao. Iniisip ni Juliet na sapat na ang kanyang circle of friends noon. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na siya ay isang taong may makitid na pananaw noong umpisa pa lang. Habang iniisip niya ito, mahigpit na napahawak si Juliet sa kanyang palda. Nagsisi siya sa kanyang naging desisyon. Pinagsisihan niya ang kanyang mga kagustuhan. Nanghihinayang siya na nakasama pa nila ngayon si Gerald. Kahit na peke lang ang kasal, sobra pa rin niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Alam mo, sa tingin ko si Lockhart doon ay bagay sa'yo. Tingnan mo lang kung paano siya magsalita at kumilos. Parang napansin ko pa nga na palihim siyang tumitingin sa'yo mula pa kanina. Mukhang nahulog na siya sa'yo. Kaya sana naman ay matauhan ka at samantalahin ang pagkakataong ito para makipaghiwalay kay Gerald. Oras na para simulan mong hanapin muli ang magpapasaya sa'yo. Bumuntong hininga ang isa sa kanyang mga kaibigan habang patuloy nilang hinihikayat si Juliet. Sige, kung nahihiya kang sabihin ito kay Gerald, kakausapin ko siya tungkol dito para sa'yo. Sa ganoong paraan, kayong dalawa ay pwede nang mag-divorce bukas. Okay ba iyon? Hindi tumanggi si Juliet sa kanilang offer, kaya naisip ng kanyang mga kaibigan na pumapayag siyang gawin nila ito. Ayos! Pupunta ako at sasabihin ko sa kanya ito, sabi ng dalawang babae kanina habang ang iba niyang kaibigan ay nakangiti sa sobrang tuwa, masaya sila na sa wakas ay natauhan na si Juliet. Makalipas ang ilang segundo, tumingala si Gerald at nakita niya na ang kaibigan ni Juliet ay naglakad papunta sa kanya. Oy! May kailangan akong sabihin sa'yo, Gerald Crawford. CJ, ano iyon? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makasama ni Juliet? Ha? Tingnan mo nang matagal ang sarili mo sa salamin. Paano ka maikukumpara sa isang tao na tulad ni Lockhart? Tignan mo si Juliet, nagsisisi siya na pinakasalan ka niya kaya sinabi niya sa akin na gusto ka na niyang hiwalayan bukas. Anong masasabi mo doon? Ipagpapatuloy mo pa ba ang panggugulo sa kanya, prangka na pinaliwanag ng kaibigan ni Juliet. Nang marinig iyon, bahagyang kumunot ang noo ni Gerald bago ngumiti. Divorce ba ang sabi mo? O naman. Wala naman siguro akong choice kundi pumayag. Pumayag lang si Gerald na pakasalan si Juliet dahil nakatuon siya na makuha ang ginseng king. Kapag nakuha niya ito ngayon, walang kwenta na magpatuloy pa silang kasal. Ang bilis mong pumayag. Haha.
Natutuwa ako na alam mo man ang sarili mong katayuan. Mabuti kung ganun ang naging desisyon mo, sabi ng kaibigan ni Juliet habang mapang-asar na nakangiti kay Gerald bago siya bumalik sa tabi ni Juliet para sabihin sa kanya ang magandang balita. Matapos marinig na pumayag siya, sinimulan lang ni Juliet na ayusin ang kanyang buhok habang nakatuon siya kay Lockhart. Ang lalaki ay nakaupo sa harapan na upuan at kaunti lang ang kaalaman ni Juliet tungkol sa kanya. Malinaw sa kanya na sikat ang lalaking ito. Sa kanyang narinig, si Lockhart ay anak din ng isang mayamang negosyante mula sa Myanmar. Nakapagtatag rin siya ng Cooperative Alliance sa Royal Dragon Group sa Heavenly City. Magiging maganda ang kalalabasan ng kanyang buhay kung makakasama niya ang lalaking ito sa buhay at gayon din para kinabukasan ng kanyang pamilya sa Heavenly City. Habang patuloy itong iniisip ni Juliet, si Tulip naman ay nagagalit mula sa kanyang kinaupuan, Humph. Bakit nandito din sila? Nakakainis na makita lang sila. Agad na napalingon ang mga nakarinig sa sinabi niya para malaman kung sino ang kinakagalit ni Tulip. Lumalabas na ang ito ay isang binata na nagdala ng ilang mga dalaga. Ang lalaki ito ay walang iba kundi si Quinlan mula sa Tago Town. Ang isa sa 3 babae na kasama niya ay si Marjorie, habang ang dalawa naman ay mga lecturer mula sa Biology Department. Nagagalit si Tulip na makita sila dito, ngunit biglang sumabad si Nicole, "Huwag kang maingay, Tulip. Nandito yata si Quinlan na kasama ang kanyang tatay. Mas mabuting huwag mong hayaan na marinig ka nila dahil ang kanyang tatay ay nakikipagtrabaho sa Royal Dragon Group." Tahimik na napigilan ni Tulip ang kanyang galit nang marinig niya iyon. Mukhang kasama ni Quinlan si Miss Marjorie, tama ba? Tanong ng isa sa mga babae. Oo. Alam mo, may nakakita sa kanilang dalawa na magka-holding hands habang naglalakad sa campus. Speaking of Miss Marjorie, marami rin akong narinig na tsismis tungkol sa kanya. Tungkol ito sa kanya at kay Gerald, sagot ni Nicole habang hinihinaan ang kanyang boses. Oh? Ano na ang tsismis? Tanong ni Tulip at ng iba pa, napukaw ang kanilang interes nang marinig ito. Bay sa narinig ko noon, parang interesado si Miss Marjorie kay Gerald nang unang dumating sila ni Quinlan sa university. Pero biglang naging mas interesado si Miss Marjorie kay Quinlan noong nalaman niya ang tungkol sa background ng lalaki. Dahil dito ay tinatrato na niya si Gerald na parang hindi niya ito kakilala, paliwanag ni Nicole. Ha? Napakasama naman ng babaeng ito. Ano ba ang maganda tungkol sa kanya? Reklamo ni Tulip. Magkahawak kamay na dinaanan lamang nila Marjorie at Quinlan sila Tulip at ang iba pa nang hindi sila pinapansin. Kung tutuusin, nandito sila bilang mga bisita ngayon at hindi mga lecturer. Habang patuloy sila sa paglalakad, napansin ni Marjorie si Gerald na nakaupo pa rin sa parehong sulok. Nalaman niya noon na ikinasal na si Gerald sa eldest young lady ng pamilyang Yoel noong nakaraan. Sobrang nabalisa si Marjorie tungkol dito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumalma siya nang mapagtantong isa lamang itong live-in sunlaw na kasunduan. Umiling-iling si Marjorie na mapait ang kanyang ngiti sa labi at pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang tingin sa kanya habang magkasama silang naglalakad ni Quinlan. Hindi siya obligadong batiin ang live-in son-in-law ng pamilyang Yoel sa oras na ito. Hindi nagtagal ay umupo ang lahat at nagsimula nang magpatuloy ang auksyon sa maayos na paraan. Hindi nagtagal ay biglang lumitas ang Ginseng King, makikita na kumislap ang excitement mula sa mga manonood nang biglang lumiwanag ang mga mata nila habang nakatingin ang lahat sa legendary herb na nakadisplay sa loob ng isang glass cabinet. Hindi maiwasan ni Gerald na mapatingin ng ilang beses sa Ginseng King. Ang reiki ng Ginseng King ay napakalakas. Sa isang sulyap na ito ay tunay na may kakayahan na palakasin at i-renew ang katawan ng isang tao. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili bago siya bumuntong hininga. Nagsisimula ng maging balisa at mainip si Gerald sa puntong ito. Hindi rin siya nag-iisa. Tulad ng iba, nagnanasa si Gerald na makuha na lang niya ang Ginseng King ngayon at iwi ito sa kanya. Ang Ginseng King ay isang napakahalagang kayamanan. Kahit ano pa ang halaga nito, ako mismo, sita ito, ang makakakuba nito. Makakaharap ng mga taong haharang sa akin ang kamatayan kung lalabanan nila ako para dito, sigaw ng isang maitim na middle-aged na lalaki. Wow! Nagkataon lang na ako makakakuha nito, ganti ng isa pang grupo. Hinahamon mo ba ako? Sa tingin mo ba kaya mong makakaalis sa Heavenly City dahil sa paghamon mo sa akin? Malabong mangyari iyon. Mukhang namumuo ang isang away habang patuloy na nagbabangayan ang magkabilang puwersa.
Gayunpaman, bago pa man magsimula ang isang eksena, isang binata na mukhang nanggaling sa country ang umakyat sa entablado at sinabing, hindi ba masyadong kayong naiinip, mga sir? Maging totoo naman tayo dito, lahat ng nakaupo sa front row ay mas mayaman kaysa sa inyo. Dahil diyan, wala kayong mapapalagaan man tayo kataas ang bid nyo para sa Ginseng King. Ang sinasabi ko ay walang silbi para sa inyong dalawa na magsimulang mag-away ngayon. English ang pananalita ng binata, kaya ipinaliwanag ng kanyang verbal translator kung ano ang sinasabi ng bawat salitang lumabas sa bibig niya. Ha? Sino ka ba sa tingin mo, Blue Eyes? Ano ba sinusubukan mong imando sa amin? Pasigaw na gumanti si Mahon. Sa personal, sinasabi ko lang na ang lahat ng malalakas na puwersa ang dapat lang maglaban para dito. Hindi pera ang habol nating lahat dito, kaya ang magiging solusyon lang natin ay ang makipaglaban sa bawat isa. Ang huling lalaking nakatayo ang makakakuha ng Ginseng King. Malinis at simple lamang ang suggestion ko, nakangiting sinabi ng binata. Isang labanan? Sa tingin mo ba na ang isang binatang tulad mo ay karapat-dapat na maging kalaban ko? Kung gagawin ibibigay nyo ang lahat ng inyong makakaya, walang sinuman sa inyo ang mananalo laban sa akin, ang dakilang Mahon. Bumaba ka sa stage sa sandaling ito, bata na mula sa country, galit siyang sinigawan ni Mahon. Anong sinabi mo? Sabi ng binata habang nakatitig siya ng maigi kay Mahon, ang kanyang asul na mga mata ay kasing tulis ng mga mata ng agila. Tila may malaking kahulugan sa likod ng mga ito. Ilang segundo lang ay namutla ang mukha ni Mahon at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sunod-sunod na lumabo ang kanyang mga mata at bigla na lang lumuhod ang mayabang na lalaki, kasunod ang malakas na dagundong nang humampas ang kanyang mga binti sa lapag. Bubos, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng mga tauhan ni Mahon nang matulala sila sa pangyayari. Gayunpaman, hindi nagbago ang itsura ni Mahon. Ito ay parabang sinapian ang lalaki. Gaya ng inaasahan, agad na lumikha ng matinding kaguluhan sa mga tao ang pangyayari na iyon. Ano? Sita ito Mahon, ang taong kilalang kilala sa kanyang kabangisan ay talagang lumuhod pagkatapos makatanggap ng isang titig mula sa binatang iyon. Teka lang. Hindi mo ba napapansin na parang may kakaiba tungkol sa binatang ito mula sa country? Parang kayang lamunin ng mga mata niya ang kaluluwa ng isang tao kapag tumitig ka dito. Hindi kaya ang taong iyon ay practitioner ng sorcery? Hindi ba masama iyon? Habang nagpatuloy sa pakikipag-usap ang karamihan ng mga tao tungkol sa sitwasyon, ang binata ay tumingin lamang sa lahat ng mga taong nasa ibaba ng entablado habang sinasabi niya, "So, ano ang desisyon niyo sa suggestion ko?" Kung tutuusin, ang lahat ng mga magagandang bagay sa mundo ay natural lang na maging pagmamay-ari ng pinakamalakas na mga tao sa mundo, tama ba? Matapos ang lahat ng nangyari, ang ilan sa mga malalaking boss ay natatakot ng magsalita. Marami sa mga malalakas na boss ay pansamantalang nanatiling tahimik, ngunit may isang tao mula ang biglang sumira sa katahimikan, ang binata na iyon ay nagngangalang Marco Thunder. Siya ay mula sa Thunderous Dragon Inc. At sinasabi pa noon na si Thunder ay isang pambihirang tao. Hindi nakakapagtaka kung paano nasakop ng Thunderous Dragon Inc. ang napakaraming underground forces. Napakasama niya. Tama siya. Para sa pinakamalakas lamang ang tagumpay. Sumasang-ayon ako sa labanan, sigaw ng isa sa mga boss matapos ang mahabang katahimikan. Isa-isang pumayag ang mga boss sa panukala ni Thunder hanggang sa kalaunan ay silang lahat ay pumayag na. Dahil doon ay naging handa na ang arrangements para sa labanan. Sa madaling salita, ang mga taong nagnanais ng pagkakataong maiuwi ang Ginseng King ay kailangang pumili ng isang representative upang labanan ang mga tao mula sa ibang mga grupo. Kapag natalo ang kanilang representative, automatic silang matatanggal sa auction. Bakit nila ginawa ito? Kabadong sinabi ni Lira na kanina pa nakaupo sa harapan. Kinakabahan siya dahil wala silang representative na isang martial artist. Napagtanto iyon ng dalaga at dahil doon ay naguluhan siya nang maisip niyang natalo na ba siya bago pa man magsimula ang kompetisyon. Kung tutuusin, kahit sinong ipadala niya ay makakaharap ang mga pambihirang tao. Hindi mo kailangang mag-alala, hipag. Ang kailangan lang nating gawin mamaya ay maglabas ng pera para dito. Basta may kilala kang ipapaglaban tayo mamaya. Ang pinakamahalagang tungkulin natin ngayon ay tulungan ang Royal Dragon Group na makuha ang Ginseng King, sabi ni Bia habang nakangiti sa nag-aalalang dalaga. Ang Royal Dragon Group na naman. Bia, buong araw mo nang binabanggit sa akin ang grupo nila. Naisip ko noon na nakipag-usap ka sa mga tauhan nila,
Pero bakit pakiramdam ko ay patuloy kang nakatuon sa pagtulong sa kanila? Sagot ni Lyra nang mapansin niyang medyo kakaiba ang ugali ni Bea. Huwag ka munang magtanong sa ngayon. Sana maintindihan mo lang na kung ikaw ay kasalukuyang nasa posisyon ko, gusto mo ring tumulong sa kanilang grupo. Maniwala ka sa akin, kapag sinabi ko na ang pagtulong sa kanila ay hindi mapupunta sa wala, sabi ni Bea, habang mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Lyra, maririnig ang excitement sa kanyang boses. Ano nga ba ang tinatago mo sa akin? Tanong ni Lyra habang nakatingin sa kakaibang kinikilos ni Bea. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa'yo sa ngayon, dapat mo lang malaman na ito ay isang nakakamanghang bagay. Napailing na lang si Lyra at walang magawa nang makita niya inaasal ni Bea. Ano ba ang sinasabi ng babaeng ito? Bago pa man makapagsalita si Lyra, nagsimula na ang labanan sa ibabaw ng stage. Tumingin ang lahat para malaman kung sino ang representative ng Thunderous Dragon Inc. Ngunit marami sa mga napiling representative ang agad na nawalan ng kumpiyansa. Tutal, ang kasalukuyang nakatayo sa entablado ay si Thunder mismo. Malinaw na ang lahat ngayon na si Thunder ay isang master sa kanyang craft. Walang sinuman ang makakatagal ng 3 round laban sa kanya. Dahil doon, ang ilan sa mga unang representative ay sumuko na lamang sa kanilang hangarin na makuha ang Ginseng King. Sa tingin ko ang Thunderous Dragon Inc. ang makakakuha ng Ginseng King. Nag-uusap sila tulip at ang iba pa habang nagpatuloy ang labanan. Makabuluhan ang mga hula nila dahil ang ilan sa mga mas malaki at mas malakas na puwersa ay natalo na sa puntong ito. Marami sa mga mas maliliit ay pinili na lamang na sumuko sa paghahabol nila sa Ginseng King. Samantala, si Thunder ang kasalukuyang nasa entablado nang siya ay nagpakawala ng leg whip. Dahil dito ay sinipa palabas ng stage ang isang malakas at matipunong lalaki. Habang umaalinggaw-ngaw ang mga sigawan, ang lalaking pinatalsik ay nakahandusay na ngayon sa lupa at wala siyang malay habang lumalabas ang bula sa kanyang bibig. May isa na namang natalp. Ang Sven Westmore Group ay talagang hindi magkakaroon ng pagkakataon kung wala si Sven dito. Sila ba ang huling puwersa na maaring magkaroon ng pagkakataon laban kay Thunder? Tama ba, sabi ng isang tao sa loob ng karamihan. Bullshit! Hindi pa nagpapadala ng representative ang Royal Dragon Group o ang Takena family, sigaw ng isa pang tao. Nang marinig iyon, isang binata na nakaupo sa tabi ni Miko nagtanong na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, Miss Miko, dapat na ba tayong? Makikita ang mahinhin at maselan na tingin mula sa mukha Miko, lumingon siya mula sa mga tao na mula sa Royal Dragon Group na nakaupo malapit sa kanila. Napansin agad niya na hindi gumawa ng anumang aksyon ang iba sa ngayon, kaya tumango lang siya at sinabing, subukan mong pigilan ang iyong sarili hanggat maaari kapag nasa stage ka na. Hindi mo kailangang magsikap ng sobra. Kailangan lang naman nating talunin ang Thunderous Dragon Inc. Ngumiti lang siya pagkatapos niyang sabihin ito bago siya muling tumingin sa mga taong mula sa Royal Dragon Group. Sa totoo lang, sa simula pa lang ay hinihintay na niya ang grupo na ito. Gusto ni Miko na makita mismo kung anong uri ng kapangyarihan ang tinataglay ng pinakamalaki at pinakamalakas na puwersa sa Heavenly City. Talaga bang sumusuko na sila ngayon? Medyo madismaya si Miko nang makita niyang hindi sila gumawa ng anumang aksyon. Opo. Sabi ni ito, kasunod ang isang tango. Kalaban ko pala ay ang master mula sa pamilyang Takena. Mahusay. Hinintay ko talagang makalaban ka sa buong biyahe ko papunta dito. Nakangiting sinabi ni Thunder habang nakatayo sa stage. Si ito ay umakyat na sa stage at yumuko siya sa harapan ni Thunder. Magsisimula na ang isang matinding labanan. Nanahimik na ang audience at lahat sila ay tahimik lang na nakatingin sa stage. Napakalakas ng Japanese warrior na ito, pero hindi ko akalain na makakalaban siya ni Thunder dahil napakasama talaga ng taong ito. Oo nga. Pero naniniwala ako na maglalaban niya ng 3 rounds si Thunder. Makikita naman na makapangyarihan rin siya. Umalingaw-ngaw ang maraming talakayan sa mga manonood habang pinapanood nila ang labanan. Pwede ka nang magsimula. Gusto kong makita kung ang pamilyang Takena ay talagang malakas at makapangyarihan, o kung ito ay palabas lamang. Tumatawa si Thunder habang sinasabi ito habang nakatawid ang kanyang braso sa kanyang dibdib. Excuse me. Pagkatapos iyon sabihin ni ito, nagsimula siyang gumalaw ng napakabilis na walang sinuman ang nakakita nito. Naiwan pa niya ang kanyang afterimage at anino mula sa kinatatayuan niya. Nagulat ng panandalian si Thunder. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa pamilyang Takena. Sila ay isang pamilya na may ninjutsu inheritance.
Gayunpaman, naisip ni Marthander na ang kanyang sariling kakayahan at kapangyarihan ay umabot na sa tuktok nito. Hindi niya inasahan na may mga taong mas malakas pa kumpara sa kanya. Ang taong nagngangalang ito ay napakalakas talaga. Sinimulang umatake ni ito kay Marthander at bigla niyang naramdaman ang kaunting pagod at paghihingalo pagkatapos makipaglaban ng ilang dosenang rounds. Gusto niyang gumamit ng mga sikretong teknikes para kalabanin si ito, ngunit hindi siya binigyan ni ito ng anumang pagkakataong gawin iyon. Boom! Sa pagtatapos ng 30 rounds, isang puting liwanag ang biglang nakita sa dibdib ni ito. Pagkatapos nito ay parang nawalan ng ulirat si Marthander bago siya sinipa ni ito palabas ng stage gamit ang roundabout kick. Ano? Napatayo ang lahat sa sobrang gulat. Marthander. Nagmamadaling pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Marco nang makita ang pangyayari. Nakatingin lang sila kay ito na may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mukha. Talagang natalo si Marthander. Tumango naman si ito. Marthander, hinayaan mo akong manalo. Bitawan mo ako. Humiwalay si Marco mula sa pagkakahawak ng kanyang mga tauhan at makikita ang kanyang pagkabigo sa oras na ito. Maraming paraan talaga ang pamilyang Takena para harapin ang kanilang mga kalaban. Darating ang pagkakataon na matatalo kita sa susunod. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo para sa auksyon ng Ginseng King. Winagaywag ng malakas ni Marco ang kanyang kamay at diretso umupo sa upuan. Dahil dito ang Ginseng King ay pagmamay-ari na ng pamilyang Takena. Medyo kinakabahan si Heidi habang umaakyat siya sa stage. Medyo natakot din siya sa eksenang nasa harapan niya. Sa pagkakataong ito, tumayo na rin si Miko habang naghahandang umakyat sa stage. Sandali! Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Mabilis na napatingin ang lahat sa taong nagsalita. Madam Sachs, mukhang hindi pa tapos ang laban, kaya bakit ka nagmamadaling ibigay ang Ginseng King sa pamilyang Takena? Ang Royal Dragon Group ay hindi pa nakakalaban para dito. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Whistler. Oh? Tama? May Royal Dragon Group pa. Narinig ko na ang boss ng Royal Dragon Group ay napakalakas. Siya ba kaya ang lalaban? Sa tingin ko hindi siya ang lalaban. Binata pa lang ang boss ng Royal Dragon Group. Akala ko sumuko na ang Royal Dragon Group. Nagpatuloy ang pagtalakay ng bawat isa tungkol sa eksena na ito. Sir, sabihin mo sa akin ang pinaparating mo. Sabi ni ito na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Na-misunderstood mo ako. Hindi ako ang iyong kalaban. Natural lang na ang boss namin ang magiging kalaban mo. Sabi ni Whistler. Makikita ang tuwa sa magagandang mata ni Miko habang nakangiti siya. Ano? Nandito na si Mer Crawford? Oo, nandito na siya, biglang napatingin sa sulok si Whistler habang nagsasalita siya. Sa oras na iyon, hindi maiwasang magtanong ni Leah kay Bia na napakasaya sa oras na ito. Bia, paano mo nakilala ang mga tao mula sa Royal Dragon Group? Sagot ni Bia, ate, wait and see ka lang. Huwag mo muna akong tanungin ng kahit ano sa ngayon. Ano? Nandito na ang boss nila na si Mer Crawford. Sinubukan siyang hanapin ng mga tao sa oras na ito. Marjorie, dumating ka sa tamang oras. Makikita mo ang Big Boss sa Heavenly City. Inaasahan din ni Quinlan ang sandaling ito. Inayos ni Marjorie ang kanyang buhok habang nagtatanong, mukhang hindi mo pa rin siya nakikita ba sa sinabi mo? Siyempre hindi. Kahit ang tatay ko ay nakita lang siya mula sa malayo. Ang head lang ng Talgo Town ang direktang nakikipag-usap sa kanya. Sagot ni Quinlan habang nakangiti. Kanina pa inoobserbahan ni Gerald ang lahat ng mga major forces mula sa ibaba ng stage. Halos tapos na siya sa pagmamasid sa bawat puwersa dito. Maraming mga masters na ang nakaharap at nakalaban ni Gerald sa nakalipas na 6 na buwan o higit pa. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na ang grupong ito ay hindi madaling patumbahin mula noong may nagtangkang palihim na umatake laban kay Lyra noong isang gabi. Kaya hindi nagmamadali si Gerald na tumayo at humakbang ng hindi alam at inaalam ang bawat detalye na kailangan niyang malaman. Ngunit sa oras na ito, nasaksihan na ni Gerald ang kanilang kalakasan at kakayahan. Sa oras na ito ay nagtiwala at naging sigurado si Gerald sa kanyang puso. Kaya bakit kailangan niyang ipagpatuloy ang pagtatago? Agad na tumayo si Gerald sa mga sandaling ito. Sir, bakit ka biglang tumayo? Nagtatakang tinanong ni Tulip. Tiningnan din ni Juliet si Gerald at bigla siyang nairita, wala kang kinalaman dito, kaya bilisan mo at umupo ka kaagad.
Magagalit si mama kung ipapagpatuloy mo ito at baka palayasin ka pa niya. Ang magaling na kaibigan ni Juliet ay biglang sumimangot din tama. Bakit kasi kailangan mong makialam sa lahat ng bagay? Nakakahiya ka talaga. Nagsimulang gumalaw si Gerald. Sa halip na sagutin ang mga taong ito, dire-diretso lang siyang naglakad paakyat sa stage. Hala, nabaliw na ba talaga siya? Nasisira ba talaga ang utak ng isang tao pagkatapos ng mahabang panahon ng pagiging walang kwenta? Nagpatuloy sa pagsasalita ang mga kaibigan ni Juliet. Sir! Ang mga taong mula sa Royal Dragon Group at Tago Town ay biglang tumayo at sabay-sabay na yumuko sa kanyang harapan. Ano? Napatulala ang lahat habang pinapanood ang eksenang ito. Napanganga si Juliet dahil sa sobrang gulat. Sir! Binibigyan nila ng respeto si Gerald. Hindi ba lumalabas-bas sa mga aksyon nila na si Gerald ang boss ng Royal Dragon Group? Si Gerald ang misteryosong boss na nagngangalang Mark Crawford. Nakakagulat. Masyado itong nakakagulat. Biglang nakita ni Quinlan at Marjorie ang kanyang ama na nakatayo at nakayuko sa harap ni Gerald. Nagmamadali ding hinila ng ama ni Quinlan ang manggas ni Quinlan para mapatayo siya. Hindi siya lumingon si Gerald hanggang sa inayos niya ang kanyang suit at nilagpasan sila patungo sa stage. Kusa na lamang tumayo si Quinlan nang maramdaman niya ang napakalakas na aura ni Gerald. Bigla na lamang nanlaki ang magagandang mga mata ni Miko sa sobrang gulat habang patuloy siyang nakangiti. Ikaw pala si Crawford-san. Miss Miko, hindi ko agad sinabi sa iyo ang pagkatao ko dahil kailangan ko itong itago. Pasensya na. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang tumayo si Lyra dahil nararamdaman niya na parang nananaginip siya. Matapos makipagpalitan ng pagbati kay Miko, naglakad si Gerald papunta kay Lyra. Gerald. Itinaas ni Gerald ang kanyang kamay at maingat na inilagay ang daliri sa labi ni Lyra. Sininyasan siya na huwag ilantad ang tunay niyang pagkatao. Lyra? Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng maayos pagkatapos kong gawin ang bagay na ito. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang braso ni Gerald at tumango. Pagkatapos nito ay tinapik niya si B sa ulo. Sa pagkakataong ito ay napalingon si Gerald kay ito na nakatayo sa stage. Ikaw, kaya mo bang maging representative ng pamilyang Takena? Sabi ni Gerald habang nakatingin kay Miko na nakatayo sa isang tabi. Ito ay dahil noong nakipagkamay si Gerald kay Miko kanina, nakita niyang may mga bakas ng bandaji sa kanang kamay ni Miko. Natandaan ni Gerald ang pangyayaring naganap ilang gabi na ang nakalipas. Meron siyang nasugatang tao, ngunit ang taong nakasuot ng itim ay nawala na lang ng biglaan pagkatapos nito. Si Miko ay hindi tulad ng inaakala ng lahat. Siya ang tunay na master sa pamilyang Takena. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinanong siya ni Gerald. O kaya ko? Sagot ni ito habang tumatango. Sige, hindi na tayo mag-aaksaya pa ng oras at magsimula na kaagad tayo. Sabi ni Gerald habang nakangiti at patuloy siyang umakyat sa stage. Lahat ng nasa audience sa ibaba ng stage ay tumayo agad sa sandaling ito. Si ito ay kasalukuyang nagsagawa ng warrior ritual bago siya dumiretso kay Gerald. Boom! Tumalon siya sa ere at handa na siyang itaas ang kanyang paa para direktang atakihin ang dibdib ni Gerald. Parang kidlat ang kanyang bilis. Gayunpaman, kahit na mabilis siya, mas mabilis pa sa kanya si Gerald. Agad na itinaas ni Gerald ang kanyang paa para sipain ang nakataas na kanang paa ni ito. Pagkatapos ng atake, humampas at lumuhod si ito sa lupa. Makikita sa mukha niya ang sakit na nararamdaman niya. Ano? Gulat na gulat ang lahat ng mga audience. Nag-alala si Lyra kanina habang paakyat si Gerald sa stage dahil alam niyang napakalakas ng Japanese warrior na ito. Paano napatumba ng isang lalaki na manipis ang kamay ang binti, ang isang Japanese warrior? Si Lyra ay isang mabait na tao, at ayaw niyang makakita ng sugatan na rabit sa sobrang kabaitan niya. Paano na lang kung nasaktan ang kanyang asawa? Lalong natakot si Lyra nang maisip niya ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Merthunder ngayon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon kagaling si Gerald. Wow! Ang husay ni Sir, sabi ni Tulip habang excited siyang pumapalakpak. Masyadong komplikado ang nararamdaman ni Juliet ngayon. Sa pagkakataon na ito ay lalong nagalit si ito. Nalaman niya kaagad na ang lalaking ito ay hindi madaling talunin. Ginalaw niya ang kanyang pulso at biglang nakita ang isang puting liwanag sa kanyang dibdib. Tinatagilid ni Gerald ang katawan para makaiwas sa atake. Sa oras na ito, nasa harapan na ni Gerald ang flying kick ni ito. Boom!
Maririnig ang malakas na tunog sa stage at biglang nakita ng mga manonood si Gerald na nakataas ang kanyang kamay at tinulak niya ang paa ni ito. Lumipad sa himpapawid si ito at siya ay nahulog at bumagsak dahil dito ay nabasag ang mga mesa, upuan at mga bangko sa ibaba ng stage. Ang magagandang mata ni Miko ay napuno ng pagkabigla. Napakalakas ng taong nasa harapan niya. Hindi niya kayang kalabanin ito. Gayunpaman, hindi kailanman natalo sa puntong ito si ito noon kaya naisip niya na hindi agad siya susuko. Ayaw niyang umiwas sa buong laban nila. Sa sandaling ito, muling kumislap ang isang puting ilaw at bigla na lang niyang hawak ang Japanese katana sa kanyang kamay. Baka? Sabi niya at diretso siyang sumugod kay Gerald. Sa oras na ito, nasa likod ni Gerald ang kanyang dalawang kamay at nagkataong nakita niya ang isang upuan na may putol na binti sa ilalim ng kanyang mga paa. Tinapik niya ng konti ang kanyang mga daliri sa paa at naglabas siya ng kaunting puwersa. Whoosh! Ang sirang paa ng upuan ay lumipad at dumiretso sa pisngi ni ito. Hindi ito tumigil hanggang sa makaabot ito sa kanya, ngunit nagpatuloy ito sa lumipad hanggang sa madiin itong pumasok sa stone pillar sa tabi ni ito. Ang stone pillar kung saan naka-embed ang paa ng upuan ay nagsimulang manginig at masira, gumawa ito ng isang spiderweb formation. Nabigla si ito habang hawka pa rin niya ang katana gamit ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos, napatingin siya sa baba at nakita ang kalmot sa kanyang kaliwang pisngi. Hindi siya kumikibo. Tahimik na nakatingin ang lahat sa audiense habang nakabuka ang kanilang mga bibig. Bahagyang kumunot ang mga talukap ng mata ni Miko na parabang may bigla siyang naisip. Kaya naman dali-dali niyang sinigawan si ito na nasa stage, ito. Talo na tayo. Bilisan mo at umatras ka na sa laban. Sa wakas ay bumalik na sa katinuan ang pag-iisip ni ito. Ibinaba niya ang kanyang katana at yumuko sa harapan ni Gerald. Talo na ako? Bumaba si ito sa stage pagkatapos siyang payagan ni Gerald. Iba ang tingin ni Miko habang kausap niya si Gerald, Crawford-san, salamat sa pagiging maawain kay ito. Ang Ginseng King ay pagmamay-ari na ngayon ng Royal Dragon Group. Hinayaan mo akong manalo. Sabi ni Gerald habang nakangiti sa stage. Napalunok si Hedy habang kausap si Gerald nang umakyat siya sa stage. Gerald, ikaw ba talaga ang boss na nagngangalang Mark Crawford? Ang boss ng Royal Dragon Group. Una pa lang ay alam ko nang hindi ka isang ordinaryong tao. Talagang karapat-dapat kang maging manugang ng pamilyang Yuel. Hindi nag-abalang tumingin si Gerald kay Hedy nang sabihin niya, Madam Sanchez, ipapadala namin ang pera sa account ng pamilyang Yuel. Kukunin na ng Royal Dragon Group itong Ginseng King. Pagkatapos ay kinuha lang niya ang Ginseng King at bumaba siya ng stage. Sa oras na ito, iba na ang pananaw ng mga taong nakatingin sa Royal Dragon Group. Napuno naman ng pagsisisi ito nang sabihin niya, Ate, wala akong silbi. Hindi ako nakalaban sa kanyang mga atake. Ito, walang kinalaman ang pagkakaiba sa teknikwe ang pagkatalo mo sa kanya. Natalo ka dahil hindi siya isang ordinaryong mandirigma. Pabulong na sinabi ni Miko. Nagulat si ito sa sinabi ng kanyang kapatid. Hindi siya isang ordinaryong mandirigma. Puno ng inggit na tinitigi ni Miko si Gerald at ang iba pang naglalakad pababa ng bundok. Hindi mo ba naalala na sinabi sa atin ni Lolo na kapag umabot sa mataas na level ang physical strength at meridian ng isang tao, ang taong iyon ay hindi na magiging isang ordinaryong mandirigma dahil ang kanyang katawan ay maglalabas na ng inner strength nito. Hindi ba ibig sabihin nito ay isa na siyang champion? Kaya pala napakalakas niya. Paano kung makakalaban ang isang champion na nagpapamalas ng inner strength? Pero parang may mali, naalala ko ang sinabi ni Lolo na ang ilang mahuhusay na master ay hindi makapagbigay ng inner strength kahit na pagkatapos magsanay sa kanilang buong buhay. Ang taong iyon ay parang mga kasing edad lang natin. Paano niya malalaman kung paano i-channel ang kanyang inner strength kung siya ay bata pa lamang? Sumagot si Miko, iyon din ang bagay na pinagtataka ko. Napakabata pa niya, pero ang kanyang pangangatawan ay hindi para sa isang ordinaryong tao. At saka, nakabuo pa siya ng napakalakas na grupo na handang tumulong sa kanya. Mas interesado akong malaman kung sino ang nagturo sa kanya. Anong klase ng kakayahan at kapangyarihan ang meron ang kanyang master? Sumagot naman si ito, umuwi na tayo at tanungin si Lolo tungkol dito. Hindi ko inasahan na may isang master na nakatago sa isang lugar tulad ng Heavenly City. Nang matapos ang auction, tuluyan nang hindi pinansin ni Gerald ang pamilyang Yuel. Sa halip, bumalik na lamang siya sa kanyang manor. Nakaupo si Lyra sa tabi ni Gerald at kinausap niya ito,
Gerald, hindi ko inasahan na magiging malakas kapag katapos mong mawala ng 6 na buwan. Parang mas malakas at mas makapangyarihan kumpara sa mga taong mula sa pamilyang Moldel. Swerte lang ako dahil meron akong magaling na teacher. Nga pala, Gerald, bakit hindi ka sumama sa amin na umuwi ngayon? Alam mo bang araw-araw na nag-aalala si Papa sayo? Sabi ni Lyra habang hawak niya ang kamay ni Gerald. Nakangiting sagot ni Gerald, Lyra, hindi ako pwedeng umuwi ngayon. At saka, hindi niyo pwedeng sabihin sa iba na nakita niyo ako. Nasabi ko na ang pros at cons nito. Ayaw ko lang masayang ang mga pagsisikap ko sa nakalipas na 6 na buwan. Nag-alala na naman si Lyra. Sige, wala akong sasabihin kahit kanino, okay? Gerald, ano ang susunod mong plano? Magpapatuloy ka bang manatili sa Heavenly City? Narinig kong sinabi ni Papa na nasa Salford Province na ang mga Moldel family. Masyado na silang malapit sa iyo ngayon. Pagkatapos magmaneho pabalik sa mansyon, nakita ni Whistler ang 4 na lalaking nakasuot ng itim at nakatayo sila sa labas ng pinto. Sir. Yung 4 na lalaki na naman. Naging kakaiba ang pakiramdam ni Whistler nang makita sila. Sir, paano mo nakilala ang 4 na mga lalaking ito? Parang mga pipi sila, parati silang tumatango at umiiling. At saka, bakit ganito ang pananamit nila kahit na ang taas ng araw? Pinauwi ni Gerald ang 4 na lalaking ito at pinatira sila sa kanyang asyenda noong ilang araw na ang nakakaraan. Sa kanyang pagkawala, si Whistler ang nag-asikaso sa kanila. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino sila. Sagot ni Gerald habang pilit na nakangiti. Pero bakit mo sila iniwan sa Manor, sir? Wala na akong ibang paraan. May isang tao na gusto akong makausap. Dahil tapos na ang aking gawain, hinihintay nila akong tuparin ang sinabi ko na makipagkita sa kanilang master. Nag-alala si Whistler nang marinig iyon, hindi ba masyadong mapanganib, sir? Gusto mo bang isama mo ang ilan sa mga tauhan natin? Huminga ng malalim at sumagit, hindi na. Sana inatake na nila ako kung gusto nila akong saktan. Whistler, dapat manatili ka lang dito sa Heavenly City kasama sina Drake at Tyson. Alagaan mong mabuti ang kumpanya natin. Sasama muna ako sa kanila. Gerald, saan kanila dadalhin? Tanong ni Lyra. Umiling si Gerald. Hindi niya alam kung saan siya pupunta o kung sino ang taong makikipagkita sa kanya. Papasok pa lang si Gerald sa mansyon kasama si Lyra, bigla namang pinigilan ng 4 na lalaki si Gerald. Nakuha mo na ang ginseng king, kaya oras na para umalis ngayon. Malamig na sinabi ng 4 na lalaki kay Gerald. Pilit nang umiti si Gerald habang nakatingin sa kanila at sinabing, saan tayo pupunta? Hindi ba dapat muna akong magpalit ng damit? Muling nagsalita ang 4 na lalaki, hindi na. Aalis na tayo. Pagkatapos nito ay hinawakan nila ang braso ni Gerald. Mga hangal, mabilis na nagalit si Whistler, iniunat niya ang kanyang kamay upang hampasin ang isa sa mga lalaki. Boom! Ang lalaking iyon ay maingat na itinaas ang kanyang kamay at dire-diretsong lumipad palabas si Whistler. Whistler! Huwag kang gagawa ng kahit ano. Mabilis siyang pinigilan ni Gerald. Mga sir, paano po tayo aalis dito? Hindi naman siguro tayo maglalakad, di ba? Walang sinabi ang 4 na lalaki. Naglabas ng gamit ang leader ng mga lalaki at pinindot ang pulang buton. Bezes! 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 Hindi nagtagal, isang malaking itim na helicopter ang papalapit sa kanila. Walang choice si Gerald kundi dalhin ang ginseng king habang nakasakay siya sa helicopter na kasama sila. Nang makaakyat siya ng helicopter, nilagyan nila ng blindfold ang mga mata ni Gerald. Sino kaya ba ang taong ito? Sinong gustong makipagkita sa kanya? Mas lalo siyang nagulat at nataranta sa oras na ito. Ang mga lalaking ito ay mas mataas pa sa mga masters. Maging si Gerald mismo ay hindi makakaya kahit isang dagok sa kanila. Dahil dito ay nagduda si Gerald kung ordinaryong tao ba talaga sila. Mula sa kanyang pagkabata wala pang ibang master na nakilala si Gerald bukod kay Finlay. Gayunpaman, kung si Finlay ang gustong makipagkita sa kanya, hindi na niya kailangang gawin ang lahat ng ito para lang makita siya. Hindi alam ni Gerald kung ilang oras na ang lumipas. Matapos ang hindi mabilang na oras, inihatid ng 4 na lalaki si Gerald pababa ng helicopter. Naamoy ni Gerald ang amoy ng dagat, at naririnig niya ang simoy nito na umiihip at ang mga paghampas ng alon sa hindi kalayuan. Sa oras na iyon ay tinanggal ang blindfold niya. Sa unang tingin, nakita niya na nasa isang isla sila.
Nasaan tayo? Tanong ni Gerald sa apat na lalaki. Sa pagkakataong ito, ang apat na lalaki ay tumigil sa kanilang pagpapanggap na pipi at sila ay sumagot, tayo ay nasa Seoul Palace sa Colonel Island. Seoul Palace? Colonel Island? Patagong nagulat si Gerald. Mahigit kalahating taon nang sinusundan ni Gerald si Finley habang naglalakbay siya mula Hilaga hanggang Timog, at doon siya nakakuha ng maraming insight at karanasan. Ngunit saang lugar itong Colonel Island? Ano nga ba ang Seoul Palace? Hindi talaga maintindihan ni Gerald ang mga nangyayari. Gayunpaman, ang matitiyak niya ay lahat ng mga lalaking ito ay mula sa iisang organisasyon. Mula sa isang napakapambihirang organisasyon. Please. Dinala ng apat na lalaki si Gerald sa isla. Napakalaki ng isla at maraming itim na malapalasyong gusali sa isla. Dinala nila si Gerald sa isang courtyard doon siya hinayaang tumuloy. Sino ang taong gusto akong makita? Pwede ko ba siyang makilala ngayon? Tanong ni Gerald nang magsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa. Nagsalita ang leader na nakaitim, Mark Crawford, pakibigay sa amin ang ginseng king. Ang grupong ito ay hindi sinusubukang agawin ang ginseng king mula sa kanya. Kung talaga sinusubukan nilang agawin ito sa kanya, hindi rin naman sila mapipigilan ni Gerald na kunin ito. Kaya naman, ibinigay na lang niya sa kanila ang ginseng king. Wala nang ibang sinabi sa kanya ang apat na lalaki at lumabas sila pagkatapos nilang tumango. Hindi alam ni Gerald kung ano ang gagawin niya, ano ang sinusubukan nilang gawin. Nagsimula siyang maglakad ng pabalik-balik habang nababalisa. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kwarto. Pagkatapos nito ay nakita ni Gerald ang isang matandang lalaki na naglalakad papasok kasama ang ilang mga housekeepers sa likuran niya. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang plato at may iba't ibang mga nakalagay sa bawat plato. Pagkatapos nito ay nilapag na nila ang mga plato sa mesa sa harapan ni Gerald. Naghanda sila para sa akin. Sakto, medyo nagugutom na rin ako. Pero bakit ganoon ang pangit ng itsura ng pagkain? Ito ba ang kakainin ko? Tanong ni Gerald. Nakangiting tumango ang matanda. Siya ay isang pipi at tila sinesenyasan niya si Gerald na kainin ang pagkain. Sige. Susubukan kong kainin ito. Dinampot ni Gerald ang chopsticks at kinuha niya ang isang bagay na mukhang napakadilim. Sinabi ng matanda na pagkain yon, kaya kahit gaano pa ito kapangit, dapat niya pa rin itong makain kahit papaano. Kabaliktaran ba lugar na ito? Iyon ba ang dahilan kung bakit napakasama ng kanilang pagkain? Susubukan niya pa rin kainin ito. Sa oras na ito, inilagay ni Gerald ang pagkain sa kanyang bibig. Pagkatapos niyang kagatin ang pagkain, napagtanto ni Gerald na balot wrap pala iyon, at malambot ang laman sa loob nito, sa isang iglap ay may tila sabaw o gravy na umagos. Sobrang pait. Namula ng sobra ang mukha ni Gerald habang sumisigaw sa sobrang hirap. Pasimple namang sininyasan ng matanda si Gerald na lunukin lahat. Ano ito? Bakit ang pait? Sobrang nandidiri si Gerald. Isang gesture ang ginawa ng matanda at agad naman itong naintindihan ni Gerald. Ano? Sinasabi mo sa akin na kumain ng gallbladder ng ahas. At saka, hindi pa ito luto. Hilaw pa ito. Sigaw ni Gerald nang magulat siya. Nagpatuloy ang matanda sa paggawa ng isa pang gestura. Ito ang gallbladder ng anaconda na nakaligtas ng mahigit 300 taon. Sobrang precious talaga nito. Humagigik si Frank at tumango, pinapahiwatig niya na kakainin ni Gerald ang susunod na pagkain. Ano ito? Ano? Mga mata ng agila. Oh no! Nasusuka si Gerald nang makita ang plato ng may bagay na sobrang tingkad ang pagkapula. Hahayaan lang ni Frank na makaalis sa lugar na ito si Gerald kapag natapos na niya ang lahat ng mga pagkain na nasa mesa. Anong klaseng lugar ito? Ilang beses na dumuwal si Gerald habang nagtatanong siya. Lalong lumala ang mga pangyayari. Sa buong buwan, ay Gerald ay kumain ng 100-year-old snake bladder at maligo sa isang pool ng mga halamang gamot. Pamilyar lang si Gerald sa mga bats dahil sinanay siya ni Finlay na magbabad doon. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na ang pool ng herb na ito ay mas epektibo kaysa kay Finlay dahil sa loob ng isang buwan ay naging mas malakas siya. Hindi nila agad pinaubos ang ginseng king, ngunit ginamit nila ang isang buwan para ipaghiwa-hiwalay ang ginseng king sa 30 bahagi para lang maubos ito ni Gerald. Sinubukan nila ang lahat ng makakaya nila para matulungan si Gerald na mas mapalakas. Pero sino nga ba sila? Hindi na ako kakain ng mga ito.
Ilayo mo yan sa akin. Sa wakas ay tumanggi si Gerald nang magdala si Frank ng pagkain para sa kanya. Kinabahan si Frank at sinubukan niyang tanungin si Gerald kung ano ang nangyayari. Sino ang taong gusto akong makita at nasaan ang Mighty Four Kingsmen? Sino ang matandang iyon na nagdala sa akin dito? Ano ang kailangan ninyo? Bakit ako kinulong ng taong iyon pero hindi man lang ako pinupuntahan? Nababaliw na si Gerald matapos manatili dito ng 1 buwan dito. Itinulak niya si Frank sa isang tabi at lumabas siya ng pinto. Kung wala man dito ang taong gustong makakita sa kanya, sa malamang ay may taong namamahala dito. Sa wakas ay nakalabas na si Gerald, ngunit walang kahit isang shadow na palasyong ito. Naglakad siya papunta sa isang kagubatan at kahit papaano ay nakita niya ang ilang tao doon. May ilang bata na naglalaro, ngunit napansin niya na ito ay isang grupo ng mga lalaki na nananakot ng isang babae. Nang maglakad si Gerald papunta sa kanila, agad na tumakbo ang mga lalaki at naiwan ang babae na umiiyak habang nakalumpasay sa lupa. Siya ay gumuhit ng mga bilog gamit ang kanyang daliri sa lupa habang umiiyak siya. Tumabi naman sa kanya si Gerald. Okay ka lang ba? Nagulat ang dalaga, inangat niya ang kanyang ulo para tumingin kay Gerald nang binawi niya ang kanyang kamay mula sa lupa. Akala ko yung mga nakaitim lang ang nandito. Hindi ko alam na may mga batang katulad mo dito. Napangiti si Gerald. Gayunpaman, parang natatakot ang batang babae kay Gerald dahil tahimik lang itong nakatitig sa kanya. Ngumiti si Gerald sa kanya at naglabas ng isang pakete ng biskwit. Gusto mo ng biskwit? Mabilis na lumiwanag ang itsura ng babae. Para sa'yo ito. Kainin mo? Hinaplos ni Gerald ang kanyang ulo. Tumingin sa kanya si Gerald habang nakangiti. Ano ang dinodrawing mo? Hindi na natatakot ang batang babae kay Gerald. Madaling mapasaya ang mga bata. Tinuro niya ang kaliwa bahagi at sinabing, "Mommy ko yan," at katabi niya si daddy ko. Ang nasa likod ay si lola ko. Kasama mo rin ba sila sa isla na ito? Tanong ni Gerald. Pinuno ng babae ang kanyang bibig ng mga biskwit at umiling. Hindi ko sila kasama. Inilibing sila sa ilalim ng lupa ng mga master dito. Matagal daw silang matutulog. Hinihintay kong dumating sila at kunin ako. Sabi ng batang babae. Naramdaman ni Gerald ang kirot sa kanyang puso nang marinig ang sinabi ng bata. Paano na lang ang ibang mga bata? Parehas din sila sa akin. Tulog na lahat ng pamilya nila at ngayon ay magkakasama kaming nakatira sa isla na ito. Sabi ng batang babae habang inuubos ang unang pakete ng biskwit. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang magbukas ng isa pang pakete ng biskwit, ngunit siya ay napakabata pa at hindi niya ito mabuksan. Masakit ang loob ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Halika, tulungan na kita dyan. Anong ginagawa niyo sa islang ito? Pinilit ka bang manatili dito? Gusto pang malaman ni Gerald ang mga nangyayari dito. Nagsimulang maghinala si Gerald na pinatay ng mga taga-Soul Palace ang mga magulang ng mga batang ito at inagaw sila papunta dito. Young Master Gerald, masyado malalim ang iniisip mo. Niligtas namin ang mga batang ito at pinalaki sila, sabi ng isang matanda na nakatayo sa likod ni Gerald. Nakasuot siya ng itim na damit ngunit hindi natatakpan ang kanyang muka. Lumapit siya at maingat na hinaplos ang ulo ng batang babae. Bata, sa susunod ay huwag kang kakain ng ganitong uri ng pagkain sa susunod, naririnig mo ba ako? Lolo Wilson. Gusto mo rin ba ng biskwit? Tanong ng batang babae. Hindi na. Kainin mo na lang ang mga ito. Huwag mong kalimutan na tapusin ang iyong mga assignments pagkatapos. Ika ulit ni Husky at ng mga lalaki, lumapit ka at sabihin ito sa akin. Salamat, Lolo Wilson at Kuya. Aalis na ako. Kinuha ng batang babae ang mga biskwit at tumakbo pagkatapos niyang magpasalamat sa kanila. Sino ka? Napatingin si Gerald sa matanda. 1 buwan pa lang ang lumipas, Gerald. Hindi mo ba ako nakikilala? Ngumiti ang matanda. Naalala ko na ikaw ngayon. Ikaw ang nagbilin sa mga Kingsmen na sundan ako. Ako si Wilson Freed. Ang lahat ng mga tao sa islang ito ay tinatawag akong Master Wilson. Napangiti si Wilson habang umiiling. Hinahanap kita. Sabi mo sa akin na dadalhin mo ako dito dahil may taong gustong makakita sa akin. Matagal na akong nandito, hindi ba dapat hayaan mo akong makita ang taong iyon? Nagagalit na si Gerald. Kinakain mo pa rin ang mga pagkaing iyon sa loob ng 1 buwan ngayon.
Masasabi ko mula sa pagiging ganado mo na ang mga dumi sa iyong katawan ay na-detox na sa tulong ng ginseng king. Nandito ako para dalhin ka sa kanya. Napangiti si Wilson. Mauna ka, Gerald. Kumunot ang noo ni Gerald ngunit hindi siya nagsalita. Sumunod siya sa likuran ng matanda. May mga building sa isang gilid ng isla. Habang papalapit sila sa mga gusali, maraming nakakamangha na lalaking nakaitim ang nagbabantay dito. Dinala si Gerald sa pinakamalaking palasyo na mukhang sinauna ang itsura. May entablado sa harapan ni Gerald at nakatayo sa harapan niya ang isang matandang lalaki na nakatalikod sa kanya. Nakatitig siya sa isang napakalaking piraso ng mapa. Grandmaster, nandito na si Gerald. Yumuko ng maigi si Wilson. Pwede ka nang umalis. Ikinumpas ng matanda ang kanyang kamay habang patuloy pa rin siyang nakatalikod. Pagkatapos nito ay umalis na si Wilson. Hindi tayo magkakilala, di ba? Tanong ni Gerald. Oo, hindi mo ako kilala, pero kilala kita. Ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Crawford, si Young Master Gerald Crawford. Ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan, ikaw din pala ang live-in son-in-law ng pamilyang Yuel at itinaboy ka nila pagkatapos nilang isipin na duwag ka. Namula si Gerald nang marinig iyon. Talagang duwag siya dahil gusto niyang hanapin ang ginseng king at umabot sa punto na siya ay naging manugang ng ibang tao. Personal na bagay iyon, kaya hindi mo kailangang alamin ito. Gusto ko ring pasalamatan ka para sa lahat ng mahalagang regalo na nagpalakas sa akin. Pilit na iniba ni Gerald ang topic. Personal na bagay? Mukhang hindi mo naiintindihan ang kahihiyan na dinala mo sa iyong pamilya. Napasandal ang matanda sa marmol na upuan habang siya ay nakatalikod. Nagkatinginan sila at sa wakas ay nakita na ni Gerald ng malinaw ang itsura ng matanda na ito. Napakaganda ng kanyang buhok at bata ang itsura niya. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at malinaw, tila napaka-elegante at kagalang-galang ng kanyang itsura. Kakaiba ang naramdaman ni Gerald habang nakatingin sa matandang iyon, nakaramdam siya ng hiya nang maramdaman ang pressure kaya tumingin siya sa ibaba. Hahaha! Tumawa ng malakas ang matanda. Mukhang naiintindihan niya ng apo ko kung ano ang ginawa niyang mali. Apo? Napahinto si Gerald. Ikaw hindi mo na ako binati simula nang pumasok ka dito. Ako ang lolo mo na si Daryl, loko ka. Tumawa siya habang nakaupo sa isang marble chair. Ikaw ang lolo ko. Akala ko ba nawawala ka? Wala nang balita si Gerald tungkol sa kanyang lolo't lola mula pa noong bata pa siya. Sinabi lang sa kanya ng kanyang ama na mahigit isang dekada nang nawawala ang kanyang lolo. Hinanap na siya ng kanyang pamilya, ngunit walang balita tungkol sa kanya at palaging iniisip ni Gerald na pumanaw na ang kanyang lolo. Hindi niya inaasahan na buhay ang kanyang lolo at siya ang may-ari ng Colonel Island Soul Palace. Parang nagulat ka? Masayang nakatingin sa kanya si Daryl. Sobra akong nagulat, lolo. Sa wakas ay naiintindihan na ni Gerald kung bakit kakaiba ang naramdaman niya kanina. Simula noon ba ay nasa Colonel Island ka na at itinatag mo mismo ang Soul Palace? Gulat na tinanong ni Gerald. Iniwan ko ang pamilyang Crawford at iniwan ko na ang batang Dylan noon. Halos 35 years na. Halika, Gerald. Umupo ka sa tabi ko at hayaan mo akong magkwento sa iyo. Ngumiti naman si Daryl. Umupo si Gerald sa marble chair. Ano ang alam mo tungkol sa iyong lolo? Tanong ni Daryl. Ang alam ko lang ay iniwan mo ang tatay ko, 35 years ago pagkatapos niyong magkaroon ng malalang away. Ibinigay mo sa kanya ang posisyon bilang grandmaster ng pamilya at hindi ka na bumalik. Sinubukan kitang tanungin sa tatay ko, pero wala siyang sinabi. Mukhang walang sinabi sa iyo si Dylan tungkol sa imahe ng araw. Ang imahe ng araw? Ito ay isang kumpidensyal na larawan na ipinasa mula sa ating mga ninuno, at ang nilalaman nito ay may mahusay na kaalaman. Ang pamilyang Crawford ay palaging napakalakas at mayaman dahil sa tulong ng imahe ng araw. Pero pagkatapos nito ay nakita ko nagkaroon ng prediction ang imahe ng araw. Sinabi nito na sa loob ng 50 taon, ang pamilyang Crawford ay mawawala na magpakailanman sa balat ng lupa, at ang imahe ng araw ay hindi kailanman nagsisinungaling, sabi ni Daryl. Nabanggit na iyon ng tatay ko noon at sinabi niya na sa loob ng ilang taon, ang pamilyang Crawford ay maaaring mabangkrut o mamatay. Naalala ni Gerald ang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Oo, iyon din ang sinabi ko sa kanya. Matagal ko nang hinahanap ang sagot, balang araw ay kaya kong maunawaan kung ano ang sinusubukang sabihin ng imahe ng araw.
Hanggang sa 35 years na ang nakalipas, sa wakas ay nakahanap ako ng bagong sagot at nakakuha pa ako ng isang method ng survival na ilang daang taong gulang nang ginagamit bago pa man mabuhay ang pamilyang Crawford. Bago may panganak ang iyong tatay, may kalaaman ang lahat ng henerasyon ng pamilyang Crawford tungkol sa martial arts. Ang tatay mo lamang ang pumutol sa tradisyon na ito at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko siya nagustuhan noon pa man, sabi ni Daryl. Iyon ba ang dahilan kung bakit mo itinatag ang Saul Palas? Sa wakas, naliwanagan na si Gerald tungkol sa maraming sikreto ng kanilang pamilya. Gumawa ako ng malalim na pagsasaliksik at natagpuan ko ang secluded location na ito para mabuo ang aking reputasyon. Bumuo pa ako ng ilang kapangyarihan para protektahan ang pamilya ko mula sa delubyo na iyon. Gerald, napakaswerte mo sa mga taong tumulong sa iyo na sanayin ang iyong kalakasan. Dahil dito ay tuwang-tuwa ako nang balitaan ako ng mga tao ko tungkol sa iyo. Ibig sabihin kilala mo ang master ko na si Finlay. Isa rin ba siya sa mga kasama mo? Tanong ni Gerald. Umiling si Daryl. Hindi ko siya kilala. Pero inalam ko ang kanyang background at may nakita akong isang bagay na ikinagulat ko. Marami akong mga informant sa buong mundo at walang bagay na hindi ko malalaman, ngunit nahirapan akong malaman ang background ng iyong master na si Finlay Quick. Naniniwala ako na hindi Finlay Quick ang kanyang tunay na pangalan. Isang bagay ang sigurado, siya ay isang mahusay at makapangyarihang master. Ang kanyang mga skills ay higit na mahusay kaysa sa akin. Mas malakas siya kaysa sayo. Nagulat si Gerald. Nakangiting si Daryl at tumango. Hindi mahalaga kung kaibigan o kaaway natin siya, ang mahalaga ay iniligtas kanya at tinuruan ka ng ilang napakatibay na mga malalakas na basic techniques. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita makikita kaagad. Gusto kong magkaroon ka ng matibay na pundasyon para dumaan ka sa malaimpyernong pagbabago. Karaniwang tumatagal ng 3 taon para maitayo ang ganitong uri ng pundasyon. Malakas ang pangangatawan mo at sa tulong ng Ginseng King, nasa katawan mo ang lahat ng kailangan mo para makaligtas sa malaimpyernong pagbabagong ito, sabi ni Daryl. Ang malaimpyernong pagbabago. Nataranta naman si Gerald sa mga nalaman niya. Ito ay isang bagay na nakuha ko mula sa imahe ng araw. Dahil dito, nakakuha ako ng mga kasanayan na hindi magagawa ng mga normal na tao, at naging isa ako sa mga legends. Sa totoo lang, mas maganda ang iyong qualifications kaysa sa akin. Mga alamat. Narinig ko yan kay Finlay. Binanggit niya na kapag ang mga mandirigma ay sumailalim sa pagsasanay at umabot sa mataas na level, sila ay magkakaroon ng inner strength at magiging mga champions ang mga ito. Pagkatapos nito ay magiging champion sila, magkakaroon sila ng pagkakataong maging mga alamat, pero ang pinakamahusay sa pinakamahusay lamang ang maaring maging mga champion at ang mga alamat ay lampas na sa kakayahan ng mga tao. Lolo, isa ka na sa mga sinasabing legends. Napukaw ang interes ni Gerald. Maraming sikretong pinapakain sa kanya si Finlay, at ngayong naubos na niya ang Ginseng King, siya ay isang ganap na champion na. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang kanyang lolo ay lampas na ang abilidad at lakas sa mundong ito, kinikilala bilang isang legend. Ako ay naging isang alamat 20 taon na ang nakakaraan. Nagsanay din ako ng maliit na bilang ng mga mandirigma dito para maging isang mid-level o high-level na kampeon sa pamagitan ng malaimpyernong pagbabago. Ang iyong mga kasanayan ay maaari lamang sa beginner level. Tumawa si Daryl. Hindi nakakagulat kung bakit ang iyong mga tao ay napakalakas at sobrang misteryoso. Lahat sila ay mga champion. Kahit sino dito ay kaya kang bugbugin ng 10 beses. Pero huwag kang mag-alala, ubusin ko ang lahat ng mga resources ko para sumailalim ka sa malaimpyernong pagbabago at ituturo ko sa iyo ang mga paraan para dito. Gerald, simula ngayon, ikaw na ang magiging pag-asa ng pamilyang Crawford. Ito pala ang pinaplano mo. Naintindihan na rin ito sa wakas ni Gerald. Pero parang nag-aalala si Daryl. Ano iyon? Pagkatapos ng malaimpyernong pagbabagong anyo, magiging mas makapangyarihan ka at matatanggap mo ang blessing ng mga dragon. Hindi na katawan ng isang normal na tao ang meron ka at magkakaroon pa ito ng mga side effect sa iyong ugali. Magiging iba ka sa kung sino ka ngayon. Umabot ako ng ilang dekada bago ako humina. At lahat ng ito ay dahil mayroon akong mga dakilang kapangyarihan para pigilan ang kapangyarihan ko. Natatakot ako na kapag hindi mo makontrol ang blessing ng mga dragon. Malaki ang sansa na ikaw ay maging nag-alinlangan si Daryl. Pwede kang maging isang demonyo na uhaw sa dugo at handang pumatay hanggat gusto mo.
Pero huwag kang mag-alala. Mula bata ka pa, alam kong ikaw ay isang napakabait na tao tulad ng iyong nanay. Hinding-hindi ka lalaban para sa kapangyarihan, at naniniwala akong makokontrol mo ang mga kapangyarihang nasa loob mo. Tinapik ni Daryl si Gerald sa balikat niya. Kailangan ni Gerald ng kapangyarihan, lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Kailangan niyang magpakatatag. Naiintindihan niya na hindi kayang protektahan ng pera ang mga taong mahal niya, at ang kapangyarihan lamang ang kayang kontrolin ang lahat. Ang iyong second uncle na si Peter, siya ay isa sa mga taong dumaan sa malaimpyernong pagbabago, ngunit sa kasamaang palad. Makikita ang kalungkutan sa mga mata ni Daryl. Mabuti na lang at miyembro ka ng pamilyang Crawford, Gerald. Ikaw ang aming bagong pag-asa. Masanay ka muna sa Colonel Island. Pagkatapos ng isang linggo, magsisimula ang malaimpyernong pagbabago at magpapatuloy ito sa loob ng kalahating taon. Sa loob ng isang linggo, ihahanda ko rin ang isang space para sa'yo. Gerald. Alam kong marami kang mararanasan sa mga susunod na panahon, pero hindi ito isang bagay na matatakasan mo. Bilang isang next generation na Crawford, ito ang iyong tungkulin. Natatakot ka na ba? Hindi. Umabot ang kanilang pag-uusap hanggang hating gabi. Makalipas ang 7 araw, dinala ng Grandmaster ng Soul Palace na si Daryl, ang kanyang apo na si Gerald sa isang misteryosong lugar. Sinabihan ng Grandmaster ang lahat na sana walang dapat mang istorbo sa kanila sa loob ng kalahating taon. Makalipas ang kalahating taon. Sa Triangle District ng Heavenly City, may mga hilera ng mga sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada at may ilang daang mga tao. Lahat ay naghihintay sa kanilang leader na parabang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang bayani. Whoosh! Hindi nagtagal, isang helicopter ang lumapit at huminto ito sa harapan ng lahat. Bumukas ang pinto ng helicopter at lumabas doon ang isang kalbo na may kasamang grupo ng mga tao na nakasunod sa kanya. May scar sa muka ang kalbo at makikita na napakabangis nito. Boss Ben, nakabalik ka na sa wakas. May biglang sumigaw. Sven! Sven! Naghiyawan ang lahat. Pinakita nila ang kanilang kagalakan na naipon sa loob ng kalahating taon. Siya ang itinuturing nilang hari. Ang hari ng Heavenly City ay nakabalik na sa wakas. Sino pa ba ito kung hindi si Sven Westmore? Boss Ben, matagal kang nawala para ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa larangan ng culinary arts, at ngayon, malaki na ang pinagbago ng Heavenly City. Ang kapatid mo. Ikinaway ni Sven ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Alam ko ang lahat ng nangyari. Patay na si Leif, nasakop na ang mga teritoryo namin at wala na ang Ginseng King. Alam ko ang lahat. Royal Dragon Group. Talagang iniisip nila na walang Westmore na natitira sa Heavenly City. Malamig at matalim ang mga mata ni Sven. Kasalukuyan sa Royal Dragon Group. Saan pumunta si boss? Wala pa bang balita? Ang alam lang namin ay pumunta siya sa norte sa May Weston. Maging ang mga taga-Japan ay nagpadala ng mga tao upang hanapin siya, pero walang balita tungkol kay boss. Ipagpatuloy niyo ang maghahanap sa kanya. Galit na galit si Drake. Nag-aalalang bumaba mula sa opisina sila Drake, Tyson at Whistler. Halos kalahating taon ang lumipas at ang Royal Dragon Group ay naging isa sa pinakamalakas na organisasyon sa Triangle District. Sila ang may pinakamaraming teritoryo kumpara sa iba pang organisasyon na nakapaligid sa kanila. Gayunpaman, ang balita tungkol sa kanilang nawawalang boss ay malapit nang kumalat at sinisimulan na silang puntiryahin ng ibang organisasyon. Marjay, Masanke, masama ang sitwasyon natin. Takot na pumasok ang isa nilang subordinate. Bakit mukhang parang may nakita kang kamamatay lang? Si Sven. Bumalik na si Sven at dinala niya ang kanyang mga tauhan. Nasa labas sila ngayon. Sabi ng lalaki. Ano? Nagkatinginan silang tatlo at nagmadaling tumakbo palabas. Pagdating nila sa pinto, nag-aaway na ang magkabilang panig. Maraming tao mula sa Royal Dragon Group ang nakahandusay sa lupa. Nakita nila ang dalawang lalaki na sinusubukang kalabanin si Sven gamit ang kanilang mga machete, ngunit hindi man lang nag-abalang umiwas si Sven dito. Dumapo ang machete sa katawan ni Sven, ngunit mabilis itong nabali at napaatras ang dalawang lalaki. Ano kaya ang napakagaling tungkol sa Royal Dragon Group? Parang ordinaryo mga tao lang sila. Ngumisi si Sven habang umiling. Oh? May dalawang talunan pa dito. Parang masyado nang matagal ang buhay nyo. Sabi ni Sven.
Sumigaw si Drake, patayin natin siya. Sumugid silang tatlo kay Sven. Bang! 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 Sa isang iglap, nahiga silang tatlo sa lupa matapos makatanggap ng tatlong magkakasunod na suntok kay Sven. Pinunasan ni Sven ang dugo sa kanyang mga kamay at ngumiti. Dalhin mo sila at bawiin ang mga teritoryo natin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at silang tatlo ay dinala ng mga tauhan ni Sven, na iwan sa lupa ang mga tumalsik na mga mansa ng dugo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.